So nandito tayo ngayon sa New York para i-try yung mga flavors of New York. Kumbaga yung mga street food, pizza, kasi kilala ang New York City sa iba't ibang types of food. Parang gusto lang natin subukan at i-try yung mga pagkain na yun. So isa sa mga pinaka-familiar na mga na parang sites dito is yung ano Put that for you, put that donation for you. No. No, piece for you, put that donation. Okay, Good, pass good. now. It's okay. Isa sa mga pinaka-familiar na lugar na sites pala dito sa New York is yung mga street cart na gano'n na merong umbrella na blue tsaka yellow. So, try natin to. How much chili cheese dog? Yeah. 8? Yeah, can I get one chili cheese dog? Parang sa Toronto, ang mga variety lang is, kumbaga, sausage, tapos hotdog. Dito, sa isang cart na ganito, meron ka sausage, meron ka mga pretzel, may mga chili dog ka. So, tatry natin. Ito yung chili cheese dog. So, may chili, tapos may nilagyan lang nila ng cheese. Medyo maliit siya kumpara sa, mga Toronto street food niya. So ito ang in-order ko dito sa Subret, chili cheese dog. Actually, ang sa mga iconic nga na New York is yung nakalagay doon yung New York's original, yung may sauerkraut. Pero hindi ko medyo type yun. Kaya ito yung in-order ko. So tikman na natin. So masarap siya, pero siguraduhin yung kukuha kayo ng extra napkin kasi medyo makalat. Mag-overflow yung cheese. Tsaka yung chili. Tapos maganda rin dito, kasi pag kumakain kayo ngayon dito sa Times Square, sobrang dami nangyayari. Tapos dito yung mga nagpapapicture sa mga Spider-Man, sa iba't ibang characters, mga ganon. So, maano talaga kayo, kumbaga ma-overwhelm sa dami ng nangyayari around you. Pero pagdating nga sa pagkain, okay pa rin, $8, medyo mahal kung galing ka sa Canada, tapos magko-convert ka. Nasa $12, pero okay na to, okay na. Isa rin sa mga nakakatuwa at nakaka-proud as Filipino is makakakita tayo ng Jollibee. Since Times Square, isa sa pinakamaraming tourist, lalo around the world, so exposed ng Jollibee at alam ng lahat ang taste ng mga Pinoy. So pwede nilang bisitahin. Pero ako ngayon, mag-i-skip muna ako sa Jollibee kasi syempre, meron na yun sa Toronto at sa Pilipinas, di ba? Parang gusto ko lang ngayon is i-try yung mga tastes of New York. So just mango, yeah. Mango, spicy tahi. No, just plain. Thank you. So yun, isa rin sa mga familiar na size dito or common na makikita mo sa New York is yung mga vendors nga na nagbebenta ng mga prutas. So, $5 is so ganito. Okay na rin habang naglalakad ka pang refreshment baga. Makikita mo sila, may mga kasama pa silang mga anak. Yung buong pamilya, yung mga nagbebenta na gano'n. So, nung mga una kong punta dito sa New York, parang wala pang ganito masyado. Ngayon, parang ang dami ko ng spot na nakikita na gano'n. Mas nagbebenta rin sila ng churros. Additional na rin yun ng Taste of New York, di ba? So kaya ka rin talaga pumunta din dito sa New York City is para sa pizza. Isa sa mga kilala, and meron pang mga Brooklyn style pizza. And yung isa sa mga kilalang lugar tungkol doon at sikat na is yung Joe's Pizza. So tatry natin yon, pupuntahan na natin. So ngayon nandito tayo sa dulo ng pila. Medyo maraming tao. Sobrang dami kasi ng turista din. Kasi malapit rin siya sa Times Square, mga parang 7-minute walk nandun ka na. So yun, in-order ko na pepperoni. At napakadaming tao, pero ang bilis rin ng service. So nung nasa line-up kami, halos sa dulo, parang inabot ko yung mga 10 to 15 minutes. Nandito na. Pero mukhang worth it naman.
It's 550. Oh, 550. Thank you. Pagpasok mo dito sa may Joe's Pizza, makikita mo rin kasi sa gilid nila, parang ang dami ng artista na pumunta dito kasi parang since 1975 pa siya. So ang kakaiba rin kasi dito is yun nga, manipis lang yung mga slice niya pero sobrang lasa. Sa Toronto parang konting spots lang yung mga meron ganon. Hindi ganito yung flavor eh. Ito parang sa maliit na taste mo pa lang, nandun na, kumbaga sobrang sold ka na. So ngayon nandito tayo sa bars. So hindi ko pa alam yung sistema pero syempre part rin ng New York culture at kilala sila sa mga deli, sa mga sandwiches. Iniisip kong orderin is yung specialty sandwiches nila, yung corned beef pastrami and tang. Favorite ko naman itong mga deli na ganito eh. Kasi isang araw sa mga favorite ko is sa Montreal, yung Schwartz doon. So yung mga Jewish kasi, you know, kilala na sila. And nasa area kami ngayon, Upper West Side, ang tawag, malapit sa Central Park. Tapos sa Zabar, parang 1934 pa, bukas na sila. And yung nakita ko rin sa mga articles tungkol dito, naging reference na siya sa Seinfeld, tapos sa ibang mga TV shows. So talagang kilala siya na puntahan kasi parang grocery na rin, tapos may deli na doon. Parang ang daming nangyayari sa isang store pero parang iconic na rin yung lugar na to. So tatry na natin. Ang laki ng sandwich. Tapos may kasama pa siyang coleslaw. Kaya parang sulit, around $17. So not bad. At least matatry natin yung mga taste of New York. Kaya nga ginagawa natin to. Sarap. So, napakasarap niya. Ang lagi ko nakakalimutan is kumuha na ako napkins. Worth it na puntahan at makatry din ng mga deli na ganito. And Zabar isa sa mga lugar na pwede nyo puntahan. So yun ang ilan sa mga taste ng New York. Common man siya dito, pero sa ibang lugar hindi. So iba pa rin yung parang na-enrich siya ng culture ng isang lugar. Worth it para sa akin, ang sarap balik-balikan at hindi ako nanghihinayang sa experience. Ang hinayang ko lang siguro is yung kulang yung time. Yung culture mismo ng New York City ang nakakapag-enrich sa mga food na yun. So kung babalik kayo dito sa New York City, hindi lang puro Instagrammable pictures or yung mga sites ang pupuntahan nyo. The best way para ma-experience ang New York is sa pag-explore ng mga pagkain.